Zaz. Hi mga be! Welcome back to another vlog. At kung narinig nyo nga sa aking boses, ito na po, nagmamanifest na pong lahat ng pagod sa Japan. Ako po nagkakasakit na. So ganun talaga dahil nga ilalaban mo doon, hindi ka dapat maging weak. Pag uwi mo doon, nalalabas yung makasakit. Yun nga, medyo siguro napagod kasi hindi laging complete yung tulog. So, itong weekend na pag-uwi ko for the tulog lang talaga ako at masama nga yung pakiramdam ko. Pero kahit masama ang pakiramdam natin at tayo bagong ligo, gusto ko nang tapusin itong part 2 ng ating haul. Parang wala namang nag-request. Gusto ko naman pakita sa inyo yung mga medyo mahal kong binili. Aside nga sa mga food snacks. So, ito yung clothing, shoes, at may binili ko na parang special. Special! Uunahin natin ang mga clothing na nabili ko po sa tinatawag na GU. So, GU po ay sister... Bakit may po? GU ay sister company ni Uniqlo. So, relatively nga, mas mura. Although, hindi kami pumasok sa any Uniqlo kasi nga parang bago pa lang pumunta, GU ang target namin. At yun nga din yung mga sinasabi sa vlogs. Pagdating doon, nandun agad yung mga iniisip kong bilhin. Yung mga iniisip kong bilhin na damit since yun nga, hindi kompleto yung dinala kong damit kasi plan ko talaga ding maglaba at bumili nga sa GU. So yan, for mga nabili ko sa GU, this is it, pansin. So una na lang itong aking gamit na gamit din sa mga pictures na parang bucket hat na white. Sobrang mura din ito, parang 100 plus, 200 lang to. Sale siya. So marami kang makikitang mga nakaganito sa sa Japan. Sobrang cute niya at yun nga, suot na suot ko talaga. Feeling ko bagay naman sa akin or feeling ko lang. Saka nga mura siya. Ito, meron ito sa Uniqlo, yung waffle parang pants. Sobrang comfortable. Baka siguro sa Uniqlo mga 1.5 to, pero doon mga 800 yan. Sige pa. Ano to, suot ko sa airport pa uwi, tapos yung trip namin to Kyoto, suot ko rin siya. Sobrang comfy talaga. Yun nga, parang waffle siya. Sarap nito, sobrang comfy. Sana bumili pa nga ako ng ibang kulay. Plan ko na talaga bumili ng ganito. So, ang plan ko talaga bago pumunta doon, bumili ng mga tank top ba na tawag doon na may brand na naka-attach. Kasi may ganun ako from Uniqlo. So, nagsukat ako, hindi ko masyadong trip yung mga nandun. Pero may nakita ko na parang nasa sale to, siguro around 500, 400. Na ano siya, yan o, na sleeveless top. Tapos may partner na siya ng cardigan. Siguro nakita na ito sa mga Instagram ko. Ayun, sabi ko, shucks, ang ganda. As in, dalawa na siya, pwede ko pang i-partner sa iba. Although wala siyang built-in na bra. Pwede namang mag-bra, mag-strapless or yung mga nipple tape. So dahil nga nagpetan ko siya, bumili ko ng dalawang pair. So bumili ko ng white and black. Ang ganda niya kasi pwede mong i-combine na white and black or ito naman, cardigan mo, tapos ito yung top na white. Sabi ko, sobrang sulit na rin ito kasi ilang outfits na rin. At nasuot ko na agad talaga siya sa Japan. Siguro kaya medyo hindi mo pumorma. Yung inayos namin yung mga damit namin dun. Kasi ang ayos din ng mga damit ng mga tao na nakakahiya na, parang baliw-baliw ka, gano'n. So, ang saya din pumorma kasi sila pumaporma din, gano'n. And simple lang yung forma nila, very neutral, which is yun yung vibe din naman ng ko na ngayon, na fashion na maluluwag na neutral colors lang. So, sobrang gustong-gusto ko yung fashion sense ng mga tao sa Tokyo lalo. So, bumili din ako sa GU nitong jeans na skirt, na palda. So, planado ko na talaga na to na maghahanap ako doon kasi wala pa akong ganito. So, sorry hindi pa siya planchado, pero ayan, parehas kami ni Arlene, bumili din siya ng ganito. Siguro around 1K plus, 1.1 ganyan. Pero sa 2.5 to sa Uniqlo kasi nagtingin na rin kami ni Arlene nito sa Uniqlo dyan sa San Tomas and mas mura talaga. And yun, may kumasya naman sa akin. Ang ganda nito, suot ko na siya dito. Ayan. Sobrang nito. Noong unang kala ko masikip pero nasuot ko na labas na labas ang figure natin. May figure! So, yun yung first trip namin to GU. So, tapos sabi namin, hindi na tayo papasok ng GU. Ang dami namin nabili agad. Ganyan. Pero as a mga pasaway, pumasok pa rin kami. And si Arlene naghahanap siya ng parang cardigan. So bumili siya. Tapos nung sinukat ko, sabi ko parang bet. As nainggit, bumili din ako nung same din kami nito na cardigan na white. Ang ganda din naman talaga ng quality. Pero sa men's section siya namin nabili.
Para medyo oversized siya. So, kasi nga dun sa Tokyo, may times na ang lamig, lalo na sa Kyoto. So, parang feeling ko kulang yung mga nadala kong jacket. Kasi nasuot ko na siya, hindi pa siya natutuyo. So, yun, parang dahilan, bumili ako nito. Pero ang ganda rin, kahit yung mga pampatong-patong lang na ganyan, lakas na winter. Siyempre, hindi pa natin ito masusuot sa Pilipinas ngayon at baka init. So, mga pakita na lang ako ng inaura ko to. So, bumili din ako ng mga socks for the aesthetic lang. Cute kasi nga, ayun. Black. Ito, cute itong orange. Parang wala pa akong ganito. Parang ano to, sale din to eh, 590. 590 yen, so gusto ng mga 200 pesos. Not bad. Okay din pampasalubong mo. So, last na clothing na nabili ko. Ito ay sa 2nd Street din sa Kyoto. At it's a jacket. Bakit ako bumili ng jacket? Kasi nung nakita ko yung brand, ang brand niya, Hare. Yung Hare, famous brand siya sa Japan. So, tapos, ang ganda ng fit niya. Oversized. Ito siya, mga baby. Hindi ko nyo ma-appreciate. Wala akong picture din na suot ko siya. Tatry kong i-suot. Basta, medyo makapal siya, so hindi siya for this season. Ilaban natin niya. Basta gusto ko siya, oversized na. Wait lang, tingnan natin. Basta oversized jacket siya. Medyo it's giving, Angelique and David fashion, ganon. Kaya, tas nakita ko pa yung Hare na brand. Sabi ko, sige, gets na. Get ko na to. And sale siya. Parang from 5,000 yen, naging 1,500 yen na lang. So, mga around 400 na lang. So, that's it for my clothing and GU haul. Let's now go to the shoes. Medyo madami din itong mga pet. So, una pala ay binili ko na shoes sa GU. Since yun nga, naka-office attire kami naka-office kami at need namin naka-black shoes sa office, bumili na lang din ako ng shoes doon. Very comfortable niya kasi. Medyo mukha siyang Parisian lang, pero namurahan lang din ako kasi sale to eh. Basta siguro mga 500 na lang din to. Tapos nang sinuot ko ang comfy niya, so binili ko na. So may shoes din ako nabili sa gym. So una ko papakita na shoes ay yung una-una kong binili. So sabi, una namin hinahanap pagdating namin ng Shibuya ay ABC Mart. Kasi nga ako, ang dinala ko lang na shoes ay isa lang, yung Vans ko na checkered. So yun, sabi ko, isa lang nadalhin kong shoes at bibili ako dun ng shoes na pangharabas talaga, na pang walk. Kasi nga yung Vans ko, hindi yun carry yung Japan. Kasi ang dami ko mga nababasa na 25k steps, ganyan. Everyday. So, kailangan talaga ng panlaban ng shoes. Nagtanong na rin ako sa mga friends, ano ba yung mga recommended? Kung Onitsuka ka ba yung panglaban ng shoes? Nagbabasa din ako sa Japan Dance or New Balance. So, as suggested ni na Kai at saka ni Jeff, my friend, shout out. No, sila yung nagsuggest na yun nga, New Balance talaga yung pang-walk talaga. And nagsuggest sila ng mga model. So, meron akong inaay na model. NB327. Lahat ng ABC Mart na nakita ko, wala akong makita, no. So, yun yung una kong hinanap sa unang ABC Mart dahil wala yun. Nakakita ko ng Converse. Yun, as a Converse girly, parang ang huli kong bumili ng original na Converse, mga college pa. Tapos mga puro fake na si Be. So, yun. Tapos ito, sale siya parang mga 2K, mga 1.8 lang, gano'n. So, sabi ko, nakalista rin naman to. Actually, guys, ang mga nakalista sa akin, isang New Balance, isang Onitsuka, Onitsuka, at isang Converse. So, na-check ko na agad siya on the first day. Cute lang siya na white. Saka yun, maraming mapapartneran na damit, di ba? Converse. So, ito yung una kong binili. Tapos, sinuot ko na agad siya kinabukasan, mga be. Kasi nga, hindi ko pa nahanap yung New Balance na pet ko. Ito naman, sabi ko, ang Converse pang forma lang talaga. Parang half day pa lang kami sa Ueno. Ang sakit na ng paa ko. Sabi ko, sabi ko kay Erlene, hanap tayo ng New Balance na talaga. So, naghanap kami ng pinakamalapit na ABC Mart. At doon nga sa ABC Mart na yun, wala pa rin yung size na gusto ko na 327 and B327. And ang second choice ko ay 530. At ito naman mga be, as in talaga. Ito siya. Sinave niya ang buong Japan trip ko. Grabe. Ito yung NB 530. Tama ba? 530. Diba? Meron nitong ibang
colorway. Pero gusto ko kasi white shoes talaga ako eh. Sabi ko, hindi ko to formahan. Pero nung suot ko na siya, parang bagay siya sa lahat ng damit na dala ko. So, sobrang happy ko dito sa purchase na to. Sabi ko nga, next time ganito na yung mga bibig ko. Tapos sobrang comfy, never sumakit yung paa ko. Katulad nung sa Converse. Pero, ang masakit lang sa akin yung legs. Pero yung paa, hindi talaga sasakit. Sobrang comfy na talaga. Parang wala kang suot. Sobrang highly recommended. Hindi lang sa pang-forma, kundi talagang pang-walking siya. As in, sa 12 days, siguro 10 days ko siya suot. Tapos pag naagad siya, sobrang happy ko sa purchase na to. Ito yung parang, worth it. And ang halaga niya ay, dito daw sa Pilipinas, mga 7,000. Doon siguro mga 3,800, ganyan. Okay na din, di ba? Cute pa. Gusto ko talaga tong colorway na to na white lang. Siguro pag nakapunta-punta ulit tayo, iba naman. Ang ganda. At talagang mahal ko na siya dahil hindi sumakilang pa ako dito. So, sabi ko, yung isang sa listahan ko pa, sabi ko gusto ko din bumili ng Onitsuka. Tapos pumunta kami ng Onitsuka Omotesando. Yung Omotesando para siyang lahat ng mga brands doon na mga mahal as in. Tapos ang ganda ng Onitsuka doon. Tapos yun na, doon na kami. Sabi ko, dito na nga tayo maghanap. Tapos ang binili ko na Onitsuka, ito yung pinakamura yata. And ito yung pinaka-classic din na Mexico 66. Na ano siya, wala siyang sintas. Gusto ko sana yung leather, kaya lang mahal. Ito siguro mga around 4K. Yung mga ganung mga leather, mga 6K, 7K na lang. Pero ito daw ay 7K here in the Philippines. So, okay na din. Kung sa comfortableness, kung comfortable siya, okay naman, comfortable naman siya. Pero mas comfy si New Balance. Ito parang wala ka rin suot. Ang ano ko lang dito, ang dali niyang madumihan kasi nga canvas siya. So, dalawa yung pinili ko ganito. Meron akong pinilihan na isa na sabi ko talaga, parang hindi ako magpapasabay ng shoes, pero pinilit niya ako. Alam mo na kung sino. So, same size naman kami. Ganda din. Parang ang dami niya mapaparte. Hindi ko masyadong bet yung color na, yung original Onitsuka color na blue and yellow ba yun? Hindi ko masyadong bet yun. So, ito yung bet ko na, same day kami ni Arlene. Actually, parang nabudol lang din namin isa't isa dito. Yun, kasi parang hindi ka daw nag-Japan kung hindi ka bumili na. At least meron tayong parang Japanese brand, diba? Ganda. And sabi nila minsan tumatagal to ng mga 10 years. So talagang this year and the coming years, di ako bibili ng shoes namin kung The last shoes that I bought ay sa Ukay mga be. Ito pa yung ito yung pinakamurang shoes. Siguro mga 400 lang to. Ito, New Balance din. Wala pa kasi akong black na walking shoes or pwede pang running din. And pwede kasi kami mag-black na sneakers sa office. So sabi ko, ito maganda. Ganda din, bago pa. Parang, ano sila doon, maalaga sila sa gamit. Tapos yung mga nasa Ukay nila, magaganda pa. Kaya, ang sarap mamili sa Ukay. Ito pa ako nabili pero hindi para sa, originally para sa akin siya. Pero, ewan ko din, siguro pagod na ako nung araw na yun. Medyo last day na naman yun. Sabi ko, gusto ko talaga ng 327, yung ND327. Tapos nakakita ko ng pang men's. Tapos sinukat ko siya, okay naman. Medyo malaki siya, pero kung ano naman ako, nagkasya. Kasi nga, hindi nga nagkakasya sa akin yung iba. Pero pinang pag-uwi ko, parang sobrang laki naman na niya. So, na-realize ko, ang dami ko lang naman nabili. Ibebenta ko na lang. So, may buyer na to. Alam niya na kung sino siya. Ang ganda. Ito talaga yung gusto ko sana na NB, na pang-forma. Ito big. Ito sa ang laki lang talaga niya sa akin. Kasi nga pang men's siya. I mean, sakto siya. Kasi parang medyo maliit yung ganito niya. Compared dito. Na, tingnan mo. Ang laki niya. So, medyo masikip yung ganito ko. Pero ang luwag naman dito. So, ibibenta ko na lang po. Alam niya na kung sino siya. Ganda, no? Siguro mga next na lang napapunta. Promise, pag nagpunta ko Japan, parang gusto mo yung bumalik. Yun yung tipo ng bansa na gusto yung balikan agad. Pero mag-iipon nila. So, sabi ko, hindi ako masyado ng gagastos dito sa Pilipinas. Kasi parang mura pala, mas mura doon. So, feeling ko, mga pinamili ko, it will last me for years naman. So, matagal ako bago pumili ulit. So, finally, this is the, most
most mahal na binili ko, most mahal? Oo, kasi mga sapatos, mga 3K, 4K, na binili ko sa Japan. Kasi pumunta nga kami ng Omotesando Hills. So talaga nandun yung mga Prada, yung mga naririnig ko lang sa mga vloggers. Na-enjoy ko talaga doon kasi feeling ko sabi ko sarap maging mayaman. No? Tapos ang sarap maging mayaman. Pero hindi ako mahilig talaga sa brands. Parang natutuwa lang ako na nakita ko na yung mga binabanggit-banggit ng mga vloggers. So parang sabi namin, bili kaya kami ng something after doon. Ang bala ko lang talaga Charles and Kit na wallet. Tapos hindi umabot sa tax-free. Kaya parang inatras ko. Tapos ewan ko, napadaan kami sa Joe Malone. Nung una, amoy-amoy lang kami doon. Tapos, nung kinompute na namin, sabi namin, laking mura. Hindi ko na sasabihin ng presyo nito. Pero laking mura. Siguro mga mas mahal dito ng mga 3K. Mas mura, oo. Mas mahal, oo, tama. Mas mahal ng 3K yung mga pabango. So, nung sabi namin, sige na nga, para lang meron tayong luxury. At yung mga pabango ko din, mga chipanga din eh. Mga puro imitation, ganyan, kasi hindi nagtatagal. So, what if bumili nga ako ng something na yung alam mo magtatagal yung amoy niya. Tapos, grabe yung experience sa pagbili ng Jo Malone. As in, feeling namin mayaman kami, pinaupo kami, talagang papakita nila sa'yo kung paano nila babalutin, ganyan. Sobrang asigasong-asigaso, eh. So, ito na siya. Ito na yung pinakamahal ko siguro. Consumable na purchase na binili ko ngayon. And siguro ilang years ko din ito gagamitin. Pag nakikipag-date lang ako siya mag-i-spray. Mga special event. Kahit nabuksan na. Alam ko yung iba wala lang sa inyo yung mga Jo Malone, pero grabe talaga yung iba-vlog ko yung kung paano inano to sa akin, binigay, or paano sa akin binenta. Tapos ang sarap lang din na mag-amay. Grabe, yung box pala. Ito ko yung mayaman. Ito siya, babe! Binili ko yung English pear and freesia. Kasi yun. Sikat din na amoy. Ito daw yung lagi din binibili. Ito yung second na Ba't parang matapon? Baka na, shucks. Hindi ba talaga puno do? Shucks, natapon. Ayun kasi nagbasa siya po. Ngayon ko lang kasi ito binuksan. So ito, may pa-free siya na sticker. Wait lang, medyo nasad ako na nabawasan siya. So alisin ko na siya tapos. Tingin ko nga natapon siya. Parang bango. So yun, ito yung pinaka-luxury ko na ata na pinili sa trip. And okay din, for the experience, talaga din yung pagbili doon. Kakaiba din yung nag-experience na. Ayun no, hindi siya properly. Ayun ako naman, Jo Malone. Or dahil nga napipit na to sa saan-saan. So yeah, that's it mga be. Bango ko tuloy. That is all my purchases. Yun po yung mga nabili natin sa Japan. Hindi po ako mayaman, huwag niyo po ako husgahan. Siguro, matagal ko itong pinag-ipunan din talaga. As in, parang mahirap lang naman din kami. At saka, alam mo yung feeling ko sana, parang gusto ko sana dalhin din yung family mo, pero ikaw nga, parang sobrang na yung pag-iipon mo, paano pa kung lahat kayo pupunta din. So, sana din yung mga kayo ay magsikap. Paano makapunta rin kayo ng Japan. So, parang yun, gusto ko makita ng mga tao yung Japan, lalo sa Pilipinas, para malaman nyo gano'n ka walang kwenta. Gano'n tayo hindi masyadong inaano ng gobyerno. Doon talaga parang lahat ng bagay pinag-isipan. Everything talaga na ay para sa pagkatao. Parang yun yung feeling ko doon. Lahat nila may solusyon. And yung transportation talaga. Talaga yung pinaka gusto ko doon yung transpo. Sobrang igdaling bumiyahe-biyahe, ganyan. So, ayun, sobra kong i-hype siguro yung Japan for the next 3 to 4 months. So, pagbigyan nyo na. At as hindi naman din na well off tapos nakapunta dun sa ganung bansa. Sobra kong happy. Ganyan. Kahit pag uwi ko, dami kong stress. Sa pagbabayad. So, lahat naman ito mga ini-swipe ko. Wala akong cash doon. Pero, syempre, binayaran ko na rin agad.
So, ipon lang talaga mga be. And feeling ko marami pa kaming ikamumura na desisyon sa buhay. Kung di kayo masyado nag-shopping, ganyan. Pero parang nandun ka na eh, sayang naman din. So, ang pangit din natitipirin mo yung self mo. So, umaga lang kami nagko-convenience store, tapos sa mga gabi, kung ano na yung mga recommended, ano yung masarap, doon na kami kumakain. Kasi, ang pangit nga na, hindi man ang pangit, pero parang sayang kasi kung titipirin mo pa, eh nandun ka na. So, etong in the coming years pag-uwi ko siguro, or pag if the coming months pag-uwi ko, yun nga, hindi na ako masyado bibili dito sa Pilipinas kasi mura naman pala sa Japan. Siguro magtatrabaho pa tayo ng mabuti para makabalik tayo. So yeah, that's it. Thanks for watching.